ka-wonder, ready na ba kayong subukan ng viral abaka sandal na hindi lang isa, kundi buong barangay daw ang kumikita? Ang tibay nito, aba, international level din daw ang buyer. Mga ka-wonder, dito po tayo sa paggawaan ng sapatos sa Marikina. Pero ang ano ho dito, ito yung parang mga traditional na paggawa ho ng sapatos. Si Cedric at saka si Mang Ricardo, sila ho yung nagpasa-pasa ng kanilang kaalaman kung paano ang paggawa ng ganito. Mga sandals pala. Sandals, ganyan. At ito ay yari sa ano material? Abaka po. Abaka. Medyo mahal yung mga ganito, di ba? Oo, kasi mano-mano to. Mano-mano yung paggawa dahil talagang kinakamay nyo na hindi makina. Gaya ng ginagawa ni Mang Ricardo. Sino ho nagsimula niyan? Sapul pa ho sa tatay ko to eh. Ah, talaga? Tapos tinuloy nyo. Tinuloy nung mga sinundan nyo hanggang sa inyo, hanggang kay Cedric. Mga ka-wonder, meet Cedric Zaragoza, proud Mariqueño na gumagawa ng tsinelas, sandals, at sapatos mula sa abaka fibers. Alam niyo ba mga ka-wonder, pinakamalaking supplier ng abaka sa buong mundo ang Pilipinas? Strongest natural fiber in the world daw kasi ang abaka, perfect para sa tibay ng mga sandals. Ay buti hindi kayo nagbabago na, di ba, may mga modernong paraan na ng paggawa ngayon ng mga ano. Pinipilit naman ho namin i-upgrade siya kung paano mapapadali. Meron naman ho kaming mga talim na pwedeng babagsakan na lang to tapos na kaagad. Mas matibay ba yung mano-mano? Kaysa sa makina? Mas matibay. Paano nagsimula yun na sila nagtumangkilik ng mga produkto mo? Rider sa umaga, photographer sa tanghali at tindero sa gabi. Yan ang araw-araw kong ginagawa para matulungan ng aking mga magulang sa aming hanap buhay. Nag-start po kasi yan, Ma'am Susan, nung kinuwento ko po yung buhay ko dun sa social media. And then, nag 9 million views po siya. Time out muna sa chika. Ang paggawa kasi ng sandals mula sa abaka, hindi pala basta-basta ha? Ang hirap itirintas nito oh. Ang haba pa naman. Masinsin pala? Ha? Hindi ko kaya to. Mahirap. Magdidikit, magmumukhang ganito eh. Ikaw na lang tayo niyan, hindi ko kaya. Makapal ba o manipis? Gamit ang kamay, ikakalat sa pattern ng tsinelas para sa mas pantay na pagkakadikit ng abaka. Minsan po kasi 2 patong yan eh. 2 beses namin no pinapakita. Para po matibay talaga siya. Ikot-ikot lang. Mapaikot sa mga siya. Basta susundan mo lang tong ano. Ayan. So, kailangan talaga para didikit siya. Ito madaling proseso ito. Bakit? Pahirap ba ng pahirap to? Pahirap po habang pumupunta ka sa gitna. Pag sinuot mo yan, mararamdaman mo yung bukol-bukol. So, kailangan flat mo siya. Ito pinakamadali. Ipok-pok-pok. Kapag tapos ng pukpukin, oras na para sunugin ang mga abaka. Ginagawa raw kasi ito para mawala ang aligasgas. Ay, bagay. Oo nga, pang resort. Sakto. Para sinukat. Ang asakang komportable. Tantaran! Thank you, Cedric Mang Ricardo. Ang ganda ng sapatos. Gaya ng tiyaga sa paggawa ng sandalyas, unti-unti ring tiyanaga ni Cedric ang pagtupad sa mga pangarap niya. Pangarap na hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para na rin sa kanyang pamilya. Nung bata kami, meron kasi kaming mga tita na may kaya sa buhay. And then, every summer, hirap na hirap kami. Gustong-gusto ko lang na nandun kasi ever since talagang sobrang init talaga tuwing summer. Tapos sabi ko sa sarili ko noon na balang araw, mabibilang ko rin ng aircon yung mga magulang ko. Kung dati aircon lang para sa mga magulang ang pinapangarap ni Cedric, ngayon buong barangay natutulungan na niya. Ang mga sandals ni Cedric, big time! Nakakarating na kasi ang mga ito sa iba't ibang bansa tulad ng Canada, Germany, Switzerland at Dubai. Ang mga produktong tulad ng mga sapatos sa Marikina, isang patunay kung gaano kagaling at kamalikhain ang mga Pilipino. Tulad ng abaka. Singtibay ng loob ni Cedric ang determinasyon na mabago at mapaunlad ang kanilang buhay.